Sadyang nakapagtataka kung paanong ang isang simpleng bagay tulad ng pagkain ng isang itlog kada araw ay malaki ang maitutulong sa iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Paano kung sasabihin ko sa iyo na natuklasan ng mga doktor na ang isang itlog kada araw ay makapagpapalakas ng iyong mga kalamnan, magpapatalas ng iyong isip, poprotektahan ang iyong puso, at magpapatibay pa ng iyong mga buto? Ngunit mayroong isang bagay na dapat tandaan, hindi lahat ng itlog ay pare-pareho. Ang ilan ay maaaring makasama pa sa halip na makabuti, lalo na para sa mga 60 taong gulang pataas. Ang maling pagpili ay maaaring magdulot ng panganib sa iyong kalusugan nang hindi mo namamalayan. Sa videong ito, aalamin natin ang mga kamangha-manghang benepisyo ng itlog para sa mga nakatatanda. Ngunit higit sa lahat, ibubunyag natin ang 5 uri ng itlog na hindi mo dapat kainin upang protektahan ang iyong kalusugan. Manatili hanggang sa dulo dahil ang mga desisyon mo tungkol sa iyong dieta ngayon ang hubog sa kalidad ng iyong buhay bukas. Bago tayo magsimula, kung nakikita mong mahalaga ang ganitong uri ng payo pangkalusugan, mag-subscribe at i-on ang notifications upang hindi ka makaligtaan ng anumang mahalagang update. Ngayon, simulan na natin ang 4 na pangunahing benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng isang itlog kada araw. 1. Mas malakas na mga kalamnan, manatiling aktibo at malaya. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang ating mga kalamnan, kaya ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, pag-akyat sa hagdan, o kahit pagtayo mula sa upuan ay nagiging mas mahirap. Ang pagkawala ng masa ng kalamnan na ito, nakilala bilang sarcopenia, ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakaranas ng pagbagsak at bali ang mga nakatatanda. Ngunit mayroong magandang balita. Ang isang itlog kada araw ay makatutulong na pabagalin ang prosesong ito. Ang mga itlog ay puno ng mataas na kalidad na protina na nagbibigay ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na kailangan ng iyong katawan upang mapanatili at muling itayo ang kalamnan. Natuklasan ng pananaliksik mula sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng sapat na pagkaing mayaman sa protina, lalo na ang mga naglalaman ng kumpletong protina tulad ng itlog, ay nakakaranas ng mas mabagal na pagkawala ng kalamnan at pagbuti ng lakas sa paglipas ng panahon. Mayroon akong isang pasyente na 65 taong gulang na nahihirapan sa patuloy na pananakit ng likod at panghihina ng binti. Akala niya na makakatulong ang mas maraming pahinga, ngunit sa katotohanan, mas pinalala nito ang mga bagay. Sobra na humina ang kanyang mga kalamnan kaya nahirapan siyang maglakad ng walang tulong. Ngunit pagkatapos idagdag ang isang itlog kada araw sa kanyang dieta, kasama ang iba pang pagkaing mayaman sa protina, bumuti ang kanyang lakas, tumaas ang kanyang mobility, at nabawi niya ang kanyang kumpiyansa. Kung gusto mong manatiling malakas, aktibo, at malaya habang ikaw ay tumatanda, siguraduhin na nakakakuha ka ng sapat na protina, at ang isang itlog kada araw ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang gawin ito. 2. Mas matalas na isip, panatilihing malakas ang iyong memorya. Nakapasok ka na ba sa isang silid at nakalimutan kung bakit ka naroroon, o nahirapan sa pag-alala ng mga pangalan, petsa, o kahit mahahalagang pang-araw-araw na gawain? Habang tayo ay tumatanda, ang kalusugan ng utak ay nagiging kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Ang magandang balita ay ang tamang nutrisyon ay maaaring gumanap ng malaking papel sa pagpapanatili ng iyong isip na matalas, at ang mga itlog ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa utak. Ang mga itlog ay mayaman sa choline, isang mahalagang nutrient na tumutulong sa iyong utak na gumawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na responsable para sa memorya, pag-aaral, at pangkalahatang cognitive function. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Harvard Chan School of Public Health na ang choline ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpigil sa pagbaba ng cognitive function at pagbabawas ng panganib ng demensya. Dagdag pa, ang mga itlog ay naglalaman ng omega-3 fatty acids na nagpapababa ng pamamaga sa utak at nagpoprotekta laban sa mga kondisyon tulad ng Alzheimer's disease. Mayroon akong isang 77 taong gulang na pasyente na nahihirapan sa pagkawala ng memorya. Madalas niyang nakakalimutan na inumin ang kanyang mga gamot at nahihirapan pa siyang kilalanin ang malalapit na miyembro ng pamilya. Matapos isama ang mga itlog sa kanyang pang-araw-araw na dieta, bumuti ang kanyang memorya at napansin ng kanyang pamilya na mas nakikilahok, alerto, at naroroon siya sa mga pag-uusap. Tandaan,
kung gusto mong panatilihing matalas ang iyong isip at malakas ang iyong memorya, huwag baliwalain ang kapangyarihan ng mga itlog. 3. Mas malusog na puso, ang katotohanan tungkol sa cholesterol. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga tao na ang mga itlog ay masama para sa puso dahil sa kanilang cholesterol content. Ngunit pinatutunayan ng modernong pananaliksik na hindi totoo ito. Ang pagkain ng itlog sa katamtaman ay hindi nagpapataas ng masamang cholesterol levels para sa karamihan ng tao. Sa katunayan, ang mga itlog ay maaaring maging proteksyon pa sa puso. Tumutulong ang mga ito na dagdagan ang antas ng good cholesterol na tumutulong na alisin ang labis na cholesterol mula sa iyong bloodstream na nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association, JAMA, ang natagpuan na ang mga taong regular na kumakain ng itlog ay may mas mababang panganib ng cardiovascular disease kumpara sa mga umiiwas dito. Ang isa sa aking mga pasyente, isang 66 taong gulang na lalaki na may mataas na cholesterol, ay nag-aalinlangan tungkol sa pagkain ng itlog. Ngunit matapos gumawa ng ilang maliit na pagbabago sa dieta at isama ang isang itlog kada araw, bumuti ang kanyang cholesterol levels at naging stable ang kanyang kalusugan sa puso. Kaya, kung umiiwas ka sa itlog dahil sa mga lumang tungkol sa cholesterol, oras na para pag-isipang muli ang desisyong iyon. 4. Mas matibay na buto, pigilan ang mga bali at osteoporosis. Ang kalusugan ng buto ay isang pangunahing alalahanin para sa mga nakatatanda, lalo na pagdating sa osteoporosis, isang kondisyon na nagpapahina sa mga buto at nagpapataas ng panganib ng bali. Ang mga itlog ay naglalaman ng dalawang pangunahing nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng buto, bitamina at calcium. Tumutulong ang bitamina sa iyong katawan na sumipsip ng calcium ng mahusay na tinitiyak na ang iyong mga buto ay mananatiling malakas at lumalaban sa bali. Sa kasamaang palad, maraming nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na bitamina, lalo na ang mga gumugugol ng mas kaunting oras sa labas. Dahil ang mga itlog ay isa sa ilang natural na pinagmumula ng bitamina, ang pagkain ng mga ito araw-araw ay makatutulong na punan ang puwang na ito. Minsan akong nagtrabaho sa isang 80 taong gulang na babae na nagkaroon ng hip fracture dahil sa osteoporosis. Kasama ang kanyang medikal na paggamot, pinayuhan ko siyang magdagdag ng isang itlog kada araw sa kanyang dieta. Sa paglipas ng panahon, bumuti ang kanyang bone density at mas mabilis siyang gumaling kaysa sa inaasahan. Kung gusto mong protektahan ang iyong mga buto, bawasan ang mga panganib ng bali, at manatiling mobil habang ikaw ay tumatanda, siguraduhing nakakakuha ka ng sapat na bitamina. At ang mga itlog ay isang madali at masarap na paraan upang gawin iyon. Ngayon, alam mo na ang malalakas na benepisyo ng itlog, oras na para sa isang mahalagang babala. Hindi lahat ng itlog ay ligtas kainin. Ang ilan ay maaaring talagang makasama. Pagkatapos nito, ibubunyag ko ang 5 uri ng itlog na hindi mo dapat kainin upang protektahan ang iyong kalusugan. Manatili. 5 uri ng itlog na hindi mo dapat kainin. Ngayon na alam mo kung paano makapagpapalakas ng iyong mga kalamnan, mapoprotektahan ang iyong utak, mapabubuti ang iyong puso, at mapapatibay ang iyong mga buto ang isang itlog kada araw, pag-usapan natin ang isang bagay na kasing halaga. Hindi lahat ng itlog ay mabuti para sa iyo. Ang ilang uri ng itlog ay maaaring makasama na nagpapataas ng iyong panganib ng food poisoning, sakit sa puso, o kahit toxic exposure. Kaya, talakayin natin ang 5 uri ng itlog na dapat mong iwasan upang protektahan ang iyong kalusugan. 1. Basag na itlog, isang nakatagong panganib sa iyong fridge. Kumuha ka na ba ng isang itlog mula sa karton at napansin ang isang maliit na crack sa shell? Siguro naisip mo, konti lang naman, gagamitin ko na lang agad. Ngunit ang totoo, ang basag na itlog ay isang ticking time bomb para sa food poisoning. Ang mga eggshells ay nagsisilbing isang natural na barrier na nagpoprotekta sa itlog mula sa mga mapanganib na bakterya. Ngunit kapag nabasag ang shell na iyon, kahit na ang membran sa loob ay tila buo, ang mga bakterya tulad ng Salmonella at coli ay madaling makapasok. Umuunlad ang mga bakterya na ito sa mamasa-masa na kapaligiran sa loob ng itlog, dumami ng mabilis kahit na ang itlog ay nasa refrigerator. Para sa mga nakababata na may malakas na immune system, ang pagkain ng basag na itlog ay maaaring hindi magdulot ng agarang pinsala.
Ngunit para sa mga nakatatanda na ang immune defenses ay natural na humina sa paglipas ng panahon, ang foodborne illnesses mula sa contaminated eggs ay maaaring humantong sa malubhang issue sa pagtunaw, matagal na pagkakasakit, at kahit pagpapaospital. Ang mga karaniwang panganib ng pagkain ng basag na itlog ay kinabibilangan ng impeksyon ng salmonella, nagdudulot ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatay, lagnat at dehydration. Kontaminasyon ng E. coli, maaaring humantong sa matinding pananakit ng tiyan, problema sa bato, at sa mga bihirang kaso, mga impeksyong nagbabanta sa buhay. Dahil ang mga nakatatanda ay madalas na may huminang immune response, maaaring mahirapan ang kanilang mga katawan na labanan ang mga bacterial infections na ito, na humahantong sa mas mahabang oras ng paggaling at malubhang komplikasyon. Upang maiwasan ang mga panganib na ito, palaging suriin ang mga itlog bago bumili, siguraduhing walang basag ang karton. Hawakan ang mga itlog ng maingat upang maiwasan ang aksidenteng pagbasag at itago ang mga ito ng maayos sa kanilang orihinal na karton sa refrigerator sa 40 degree, 4 degree G, o mas mababa upang pabagalin ang paglago ng bakterya. Kung nakakita ka ng basag na itlog sa iyong refrigerator, huwag nang subukan. Itapon agad ito sa halip na subukang lutuin o i-salvage ito. Maraming tao ang hindi napagtanto kung gaano kapanganib ang mga basag na itlog, ngunit ngayon alam mo na, makakagawa ka ng mas ligtas na mga pagpipilian para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Kung nag-aalinlangan ka, itapon mo na lang. 2. Hilaw o undercooked na itlog, isang nakatagong panganib sa iyong almusal. Maraming tao ang gustong-gusto ang hilaw na itlog na may masarap na runny yolk, dahil naniniwala silang mas masustansya at masarap ang mga ito. Ngunit habang nakakaakit ang lasa, ang undercooked eggs ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda. Kung ang mga itlog ay hindi niluto sa sapat na mataas na temperatura, ang mga mapanganib na bakterya tulad ng salmonella ay maaaring mabuhay, na humahantong sa food poisoning na maaaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, pagtata, at lagnat. Para sa mga nakatatanda na ang immune systems ay natural na mas mahina, kahit na ang isang banayad na kaso ng foodborne illness ay maaaring magresulta sa malubhang dehydration, pagpapaospital, o pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Ang salmonella bacteria ay maaaring naroroon sa loob ng itlog kahit na ang shell ay mukhang malinis at buo. Ito ay dahil ang contamination ay maaaring mangyari bago mabuo ang shell sa reproductive system ng hen, hindi tulad ng fully cooked eggs na umaabot sa mga temperaturang sapat na mataas upang pumatay ng bakterya. Ang hilaw o runny eggs ay maaaring hindi sapat na nainitan upang alisin ang mga mapanganib na pathogens. Upang manatiling ligtas, iwasan ang pagkain ng undercooked o runny eggs at pumili ng fully cooked eggs sa halip. Kung gusto mo ng hilaw na itlog, isaalang-alang ang paggamit ng pasteurized eggs na ginamot upang pumatay ng bakterya habang pinapanatili ang kanilang texture. Palaging lutuin ang mga itlog sa hindi bababa sa 160 degree 71 degree G, upang matiyak na ligtas silang kainin. Habang ang isang runny yolk ay maaaring tila hindi nakakapinsala, para sa mga nakatatanda, maaari itong maging isang malubhang panganib sa kalusugan. Pagdating sa itlog, mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi. 3. Century eggs, isang mataas na sodium hazard. Ang century eggs, nakilala rin bilang preserved eggs o thousand-year-old eggs, ay isang tradisyonal na delicacy na tinatamasa sa ilang Asian cuisines. Ang mga itlog na ito ay sumasailalim sa isang proseso ng pagpapanatili kung saan ibinabad ang mga ito sa isang mixture ng clay, ash, salt, at alkaline substances sa loob ng ilang linggo o kahit na buwan. Ang prosesong ito ay nagbabago sa itlog, ginagawang madilim at jelly-like ang puti at ang pula ay nagiging creamy greenish black. Habang ang century eggs ay maaaring magkaroon ng kakaibang lasa, mayroon silang malubhang alalahanin sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda. Isa sa mga pinakamalaking panganib ng century eggs ay ang kanilang napakataas na sodium content. Dahil ang asin ay ginagamit ng husto sa proseso ng pagpapanatili, ang mga itlog na ito ay naglalaman ng mas maraming sodium kaysa sa mga sariwang itlog. Ang labis na sodium intake ay isang pangunahing panganib na kadahilanan para sa mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, problema sa bato, at stroke, na lahat ay lalong mapanganib para sa mga nakatatanda. Kung mayroon ka ng hypertension o iba pang cardiovascular condition,
ang regular na pagkonsumo ng century eggs ay maaaring magpalala ng iyong kalusugan at magpataas ng iyong panganib ng komplikasyon. Ang isa pang alalahanin ay ang posibilidad ng heavy metal contamination. Ayon sa kaugalian, ang ilang mga producer ay gumagamit ng lead oxide sa proseso ng paggamot upang mapabilis ang pagpapanatili at mapahusay ang texture ng century eggs. Bagamat maraming modernong bersyon ang mailabel na lead-free, ipinakita ng mga pag-aaral na ang trace amounts ng heavy metals ay maaari pa ring naroroon na nagdudulot ng mga potensyal na pangmatagalang panganib sa kalusugan, partikular na para sa brain and kidney function. Upang protektahan ang iyong kalusugan, limitahan o iwasan ang century eggs, lalo na kung sinusubaybayan mo ang iyong sodium intake o mayroon kang mga umiiral na kondisyon sa puso. Sa halip, manatili sa sariwang, lutong itlog na nagbibigay ng lahat ng mahahalagang nutrients nang walang dagdag na panganib sa kalusugan. Kung kailangan mong kumain ng century eggs, gawin ito paminsan-minsan lamang at sa katamtaman, at palaging tiyakin na sila ay certified lead-free. Magpapasalamat sa iyo ang iyong puso at bato. 4. Deep-fried eggs, isang crispy ngunit mapanganib na pagpipilian. Ang deep-fried eggs, na tinatawag ding tiger skin eggs, ay sikat sa maraming cuisines dahil sa kanilang crispy texture at rich flavor. Ang mga itlog na ito ay karaniwang pinirito sa napakataas na temperatura na nagbibigay sa kanila ng golden brown crunchy exterior. Habang maaaring masarap ang mga ito, mayroon silang malubhang panganib sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang pinakamalaking alalahanin sa deep-fried eggs ay ang pagbuo ng mga mapanganib na compounds sa panahon ng proseso ng pagprito. Kapag ang mga itlog ay niluto sa napakainit na mantika, maaari silang gumawa ng benzoparin at heterocyclic amines, HAS, na parehong kilala na nagpapataas ng panganib ng cancer, sakit sa puso at pamamaga. Ang mga nakalalasong sangkap na ito ay nabubuo kapag ang mga protina ay nalantad sa matinding init, na ginagawang mas malusog ang deep-fried eggs kaysa sa nilaga, pinakuluan, o scrambled eggs. Dagdag pa, ang deep frying ay nangangailangan ng malaking halaga ng hindi malusog na mantika, na marami sa mga ito ay mataas sa trans fats at saturated fats. Ang pagkonsumo ng labis na dami ng mga hindi malusog na taba na ito ay maaaring magpataas ng bad cholesterol, barado ang mga ugat, at magpataas ng panganib ng heart attacks at strokes. Para sa mga nakatatanda na mas madaling kapitan ng cardiovascular disease, ang deep-fried foods ay maaaring mapabilis ang malubhang problema sa kalusugan. Ang isa pang issue ay ang caloric intake. Ang deep frying ay kapansin-pansing nagpapataas ng calorie content ng mga itlog, na nag-aambag sa pagtaas ng timbang, mataas na presyon ng dugo, at insulin resistance, na lahat ay naugnay sa diabetes at metabolic disorders. Upang protektahan ang iyong kalusugan, mas mabuti na iwasan ang deep-fried eggs at piliin ang mas malusog na mga pamamaraan ng pagluluto sa halip na magprito. Subukang magpakulo, mag-poach, mag-scramble, o maghurno ng iyong mga itlog ng may minimal na mantika. Ang mga pamamaraan na ito ay nagpapanatili ng nutrients ng mga itlog habang inaalis ang mga nakakalason na lason at labis na taba. Kung gusto mo pa rin ng crispy texture, isaalang-alang ang paggamit ng air fryer na nangangailangan ng kaunting mantika at isang mas malusog na alternatibo. Ang deep-fried eggs ay maaaring masarap, ngunit ang pinsalang magagawa nila sa iyong katawan ay hindi sulit ang panganib. Ang paggawa ng mas matalinong mga pagpipilian sa pagkain ngayon ay makatutulong sa iyong mamuhay ng mas mahaba at malusog na buhay. 5. Fertilized eggs, balot, isang bacterial at digestive risk. Ang balut, isang fertilized duck o chicken egg na naglalaman ng isang partially developed embryo, ay itinuturing na isang delicacy sa ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Habang ang ilan ay naniniwala na ito ay lubos na masustansya, ang katotohanan ay nagdadala ang belo ng malaking panganib sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa balut ay ang mataas na panganib ng bacterial contamination. Dahil ang mga itlog na ito ay incubated sa mainit-init at mamasa-masa na kondisyon sa loob ng mga araw o kahit na linggo, lumilikha sila ng isang ideal na kapaligiran para umunlad ang mga mapanganib na bakterya tulad ng Salmonella at E. coli. Kung hindi maayos na hinahawakan o niluluto, ang balut ay maaaring magdulot ng malubhang food poisoning na humahantong sa pagduduwal, pagsusuka, pagtatay, lagnat at dehydration. Malubhang kondisyon para sa mga nakatatanda na ang immune systems ay maaaring mas mahina na.
Ang isa pang issue ay ang digestibility. Hindi tulad ng mga regular na itlog, ang balut ay naglalaman ng mga buto, cartilage, at partially formed tissues na maaaring mahirap iproseso ng tiyan. Para sa mga nakatatanda na ang digestive systems ay maaaring hindi kasing lakas tulad ng dati, ang pagkain ng balut ay maaaring magdulot ng sakit sa tiyan, bloating, at kahit indigestion. Dagdag pa, ang balut ay madalas na mataas sa cholesterol, na maaaring hindi angkop para sa mga may sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, o mataas na cholesterol levels. Habang ang mga itlog sa pangkalahatan ay naglalaman ng cholesterol, ang labis na taba sa balut, lalo na kapag kinakain ng labis, ay maaaring mag-ambag sa pagbara ng mga ugat at pagtaas ng mga cardiovascular risks. Upang manatiling ligtas at mapanatili ang magandang kalusugan, mas mabuting iwasan ang fertilized eggs tulad ng balut at manatili sa regular na sariwang itlog na nag-aalok ng lahat ng mahahalagang nutrients ng walang panganib. Kung naghahanap ka ng isang high-protein nutrient-dense food, ang maayos na lutong itlog ay isang mas mahusay at mas ligtas na opsyon. Ang iyong dieta ay gumaganap ng isang malaking papel sa iyong pangmatagalang kalusugan, at ang paggawa ng mga tamang pagpipilian ngayon ay makatutulong sa iyo na manatiling malakas, aktibo, at malaya sa sakit sa loob ng maraming taon na darating. Mga ligtas at madaling paraan upang magluto ng itlog para sa pinakamataas na benepisyo sa kalusugan. Ngayon na tinalakay na natin kung aling mga uri ng itlog ang dapat iwasan, tumuon tayo sa pinakamahusay at pinakaligtas na mga paraan upang lutuin ang mga itlog upang mapakinabangan ang kanilang mga benepisyo sa kalusugan habang pinapanatili silang masarap at madaling tunawin. Ang pagluluto ng mga itlog ng maayos ay pumapatay sa mga mapanganib na bakterya habang pinapanatili ang kanilang mga rich nutrients na ginagawa silang isang perpektong karagdagan sa isang balanced diet. Narito ang ilang ligtas at simpleng egg recipes na parehong masustansya at madaling ihanda lalo na para sa mga nakatatanda. 1. Hard-boiled eggs, isang simple at masustansyang merienda. Bakit ito mabuti? Ang hard-boiled eggs ay isa sa mga pinakamalusog na paraan upang kumain ng itlog dahil fully cooked ang mga ito, inaalis ang anumang panganib ng bakterya. Madali rin silang tunawin at puno ng protein, vitamins, at minerals. Paano ito gawin? Ilagay ang mga itlog sa isang kaserola at takpan ang mga ito ng tubig. Pakuluan ang tubig, pagkatapos ay bawasan ang init at hayaan silang kumulo sa loob ng 1-12 minuto. Alisin ang mga itlog at ilagay ang mga ito sa malamig na tubig upang palamigin bago balatan. Tangkilikin bilang isang merienda sa mga salad o mai-sprinkle ng asin at paminta. Pro tip, magdagdag ng isang splash ng suka sa tubig upang gawing mas madaling balatan. 2. Scrambled eggs na may mga gulay, isang malambot at masarap na almusal. Bakit ito mabuti? Malambot ang scrambled eggs, madaling hatain, at maaaring i-customize na may malulusog na gulay para sa dagdag na fiber at nutrients. Paano ito gawin? Batihin ang 2 itlog sa isang mangkok at magdagdag ng isang splash ng gatas para sa dagdag na creaminess. Magpainit ng kaunting olive oil o butter sa isang non-stick pan sa mababang init. Magdagdag ng tinadtad na mga gulay tulad ng spinach, tomatoes o bell peppers para sa dagdag na vitamins. Ibuhos ang mga itlog sa kawali at haluin ng dahan-dahan gamit ang isang spatula hanggang sa maluto. Timplahan ng isang pinch ng asin at itim na paminta. Pro tip, magluto sa mababang init upang mapanatili ang nutrients at maiwasan ang overcooking. 3. Poached eggs malambot at madaling tunawin. Bakit ito mabuti? Ang poaching ay isang banayad na pamamaraan ng pagluluto na nagpapanatili sa itlog na malambot, madaling ngatain at puno ng nutrients nang hindi gumagamit ng labis na mantika o butter. Paano ito gawin? Magpakulo ng tubig sa isang kaserola sa isang dahan-dahang simmer, hindi isang rolling boil. Magdagdag ng isang kutsarita ng suka upang tulungan ang itlog na manatiling magkasama. Basagin ang isang itlog sa isang maliit na mangkok, pagkatapos ay dahan-dahang ilagay ito sa tubig. Hayaang lumuto sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto, pagkatapos ay alisin gamit ang isang slotted spoon. Tangkilikin sa ibabaw ng whole grain toast o may abokado para sa isang masustansyang pagkain. Pro tip, ang poached eggs ay perpekto para sa mga taong may digestive issues dahil sila ay malambot at magaan sa tiyan. 4. Baked eggs na may keso at walang pagkaabala na pagkain para sa anumang oras ng araw.
Bakit ito mabuti? Ang paghurno ng mga itlog ay nagpapahintulot sa mabagal na pagluluto na tumutulong na mapanatili ang nutrients habang lumilikha ng isang rich, satisfying meal. Paano ito gawin? Painitin ang iyong oven sa 370 degree E, 170 degree G. Grease ang isang maliit na baking dish na may olive oil o butter. Basagin ang 2 itlog sa dish at magdagdag ng grated cheese herbs o diced tomatoes. Ihurno sa loob ng 12 hanggang 15 minuto hanggang sa ganap na maluto ang mga puti. Ihain sa whole grain toast o gilid ng fresh salad. Pro tip, ang paghurno ng mga itlog sa maliliit na rakin ay ginagawang madaling ihain at paghiwa-hiwalayin. 5. Egg salad, isang healthy heart protein-packed lunch. Bakit ito mabuti? Ang egg salad ay isang mataas na protina, malambot na texture na pagkain na madaling kainin at maaaring gawing mas malusog sa pamamagitan ng paggamit ng Greek yogurt sa halip na mayonnaise. Paano ito gawin? Hard-boil ang 4 na itlog, pagkatapos ay i-chop ang mga ito sa maliliit na piraso. Haluin sa 1 kutsara ng Greek yogurt o light mayo, magdagdag ng tinadtad na celery, green onions at 1 pinch ng asin at paminta. Ihain sa whole grain bread sa isang lettuce wrap o bilang isang side dish. Pro tip, magdagdag ng 1 squeeze ng lemon juice para sa dagdag na freshness. Maliliit na pagbabago, malalaking benepisyo sa kalusugan. Ngayon alam mo na ang 1 itlog kada araw ay maaaring maging isang simple, ngunit makapangyarihang paraan upang suportahan ang iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Sa mga tamang pagpipilian, ang mga itlog ay makatutulong na palakasin ang iyong mga kalamnan, protektahan ang iyong utak, suportahan ang kalusugan ng puso, at mapabuti ang bone density. Ngunit tandaan, hindi lahat ng itlog ay pare-pareho. Ang pag-iwas sa mga basag, undercooked, deep-fried, preserved, at fertilized eggs ay kasing halaga ng pagsasama ng mga tamang itlog sa iyong dieta. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga ligtas na paraan ng pagluluto, tulad ng boiling, scrambling, poaching o baking, matatamasa mo ang lahat ng mga benepisyo ng mga itlog ng walang mga panganib. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit isa na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong pangkalahatang kalusugan at longevity. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, sisimulan mo ba ang pagkain ng itlog araw-araw para sa mas mahusay na kalusugan? Kung aling tip mula sa video ngayon ang ilalapat mo sa iyong routine, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga iniisip. Kung natagpuan mo ang video na ito na nakatutulong, pindutin ang like button at ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe, kaya hindi ka makaligtaan ng isang tip sa kalusugan na maaaring magbago ng iyong buhay. Alagaan natin ang ating mga katawan, gumawa ng matalinong mga pagpipilian sa pagkain at mamuhay ng mas malusog at mas masayang buhay. 1 itlog kada oras.